Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video guys ay gagawa tayo ng napaka-rich at napaka-moist na traditional fruit cake, pero gagawin natin itong bars. Sobrang dali lang nitong gawin kaya wag na nating patatagalin yan. Tara umpisahan na po natin. Dito sa ating saucepan ilagay lang natin yung ating butter, din sunod na rin natin yung ating dark brown sugar. Then ilagay na rin natin yung ating mixed dried fruits. Ayan, pwede po kayong mamili kung ano yung mga gusto nyong fruits. Basta yung dried lang guys. Then gumamit din ako dito ng glaze na red and green na cherry. Then ilagay na rin natin yung ating oranges. Ayan, gumamit ako dito ng 1 large na orange. Yung skin part lang guys, i-grate lang natin siya. Then isunod na rin natin yung ating cinnamon powder at saka yung ating nutmeg powder. Kung meron po kayong allspice, pwede po kayong maglagay. Then, ilagay na rin natin yung ating grape juice. Pwede po kayong maglagay ng orange juice, guys. Naubusan lang ako, kaya grapes yung ginamit ko dito. Then, naglagay din ako dito, guys, ng glucose para magiging mas chewy yung ating bars. Pero ito naman ay optional lang, guys. Pwede naman kahit wala. Then, isunod na rin natin yung ating molasses. Ayan, marami ito sa mga grocery store. Meron ito sa mga baking store. At meron ito tayong nabibili sa mga online store sa Shopee or Lazada, guys. Madali lang naman itong hanapin. Kailangan natin ito, guys, para mas maganda yung kulay ng ating fruit cake or fruit cake bars. Nagbibigay din siya ng magandang lasa dito sa ating fruit cake. Para yung parang lasang caramel. Ayan, yun yung nagbibigay niyang lasa. Then, ayan guys, isisimmer lang natin ito ng hanggang sa medyo lumapot lang yung sauce niya or yung juice niya. Then kapag nag-simmer na siya guys, continue lang natin yung pag-mix natin ng another 2 to 3 minutes ba bago po natin patayin yung ating apoy. Ayan, ginagawa natin itong proseso na ito guys para hindi na natin kailangang ibabad pa yung ating red fruit sa alak para mas mabilis yung proseso natin. Ililipat lang natin siya ngayon sa mas malaking lalagyan, then hayaan lang muna natin siyang lumamig bago po natin siya gamitin. Ako guys, nilagay ko muna siya sa fridge ng 45 minutes. Yung sauce niya guys, lalapot pa ito after niyang lumamig. Then kapag malamig na yung ating dried fruits, ililipat na natin siya dito sa ating mixing bowl. Ayan guys, after niyang lumamig ay medyo lumapot na yung kanyang sauce. Ilagay na rin natin yung ating mixed nuts. Ayan, naglagay ako dito ng combination ng cashew nuts, ng walnuts at saka ng almonds. Pero depende na sa inyo guys, pwede kayong gumamit ng almonds lang or walnuts lang. I-mix lang natin ito, then ilagay na rin natin yung ating eggs. Ayan, kailangan natin dito ng 3 large egg, kailangan naka room temperature siya. Then i-mix lang natin ito ng konti, then ilagay na rin natin yung ating oil. Ayan, canola oil yung ginamit ko dito guys. Pwede kayong gumamit ng vegetable oil. Ayan, pero mas maganda kapag canola guys, kasi kahit ilagay natin yung cake natin sa ref, ayan, hindi siya tumitigas. Hindi natutulog yung mantika niya. Ayan, moist pa rin at malambot pa rin yung ating cake. Then ilagay na natin yung ating egg at saka yung ating oil mixture dito sa ating mixing bowl. Then i-mix lang natin ito guys hanggang sa mag-well combine lang sila. Pagkatapos natin siyang haluin, ilagay na rin natin yung ating mga dry ingredients. Ayan, kailangan natin dito ng all-purpose flour, yung ating baking powder at saka yung ating salt. Then isif lang natin ito guys para maiwasan po natin yung mga lumps dito sa ating mixture. Hahaluin lang natin ito gamit ang cut and fold method lang guys para hindi po natin siya ma-overmix. Basta hanggang sa wala na tayong nakikita mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Ayan, pwede na yon. Then ayan, kapag smooth na siya guys, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Ang gamit ko dito na size 7x11. Nag-grease lang ako dito ng butter, din nilagay ko lang siya ng baking paper or parchment paper para hindi dumikit yung ating fruit cake. Eto guys, kung ayaw nyo siyang gawing fruit cake bars, pwede namang fruit cake lang gagawin nyo sa kanya. Ayan, pwede nyo siyang i-bake sa 8 inches na round pan or isang 7 inches na round fan na medyo, kung gusto nyo medyo mataas yung fruit cake nyo. Ayan. Then, ayan, spread lang natin siya ngayon para pantay yung kapal ng ating fruit cake bars. Then, itap lang natin siya ng 2 beses. Then, i-bake na natin siya sa ating naka-preheat na oven ng 180 degrees Celsius. Ayan, ng 40 to 45 minutes or hanggang sa pag tusok natin ng toothpick ay wala na sumasamang butter mixture. Ayan, ibig sabihin luto na yung ating fruit cake. Then, mayroon tayo dito ng orange juice. Ayan, then naglagay ako dito ng 2 tablespoon na sugar. Then, minicrowave ko lang siya guys ng 1 minute. Then, kapag mainit na siya, i-brush na natin siya ngayon dito sa ating ibabaw ng ating fruit cake. Ito yung tumutulong para mas lalong magiging moist at magiging glossy yung top ng ating fruit cake. Pwede nyo rin siya guys pakuluin sa saucepan kung hindi po available yung microwave sa inyo. Ayan. Basta hanggang sa matunaw lang or ma-dissolve lang yung sugar natin. Ayan, pwede na yun. Then, ayan, ilagay lang muna natin siya sa plastic or babalutin lang natin siya guys. Hindi natin siya pwedeng slice agad ngayon kasi malambot pa yung ating fruit cake bars. Kailangan natin siya ilagay sa chiller
or sa fridge ng overnight bago po natin siya ikat. Mas maganda din kasi guys kung i-rest muna natin yung ating cake. Ayan, i-chilled muna natin siya ng overnight bago natin siya ikat kasi para ma-absorb lahat ng flavor doon at lalong magiging masarap yung ating cake kasi nandun na lahat ng yung flavor ng dried fruits na nilagay natin. Then ito na yung ating cake. Ayan, chilled na ito overnight. Ayan, i-unmold lang natin siya ngayon or tatanggalin na natin siya dito sa ating baking pan. Ayan, kita nyo naman yung ating cake guys, napaka-moist niya at napaka-stable niya guys. Ito yung magandang ipang slice kasi nakaset na yung ating cake, medyo matigas na siya. Then meron ako itong brownie cutter, ay nabili ko lang ito sa Shopee guys. Ito naman ay ginagamit ko pang bakat lang guys para may guide lang tayo kung slice na natin yung ating bars. Hindi rin kasi niya kaya na i-cut yung ating cake kasi medyo matigas nga yung ating cake dahil naka-chill ito overnight. So ang ginagawa ko guys, ginagamit ko lang siya para magkaroon ng mark at para straight yung pag-cut natin ng ating fruitcake bars. At saka malinis din yung pag-cut natin guys kapag naka-chilled yung ating cake. Or kahit anong bars na gagawin natin, mas maganda talaga pagka naka-rest muna sa chiller ng overnight. Kasi hindi siya sabog guys or hindi siya durog-durog kapag ika-cut na natin siya. Kahit sa brownies, ganito rin yung dapat gawin natin para malinis talaga yung pag-cut natin. Ito na yung ating fruitcake bars. Ayan, papakita ko lang sa inyo guys yung texture niya sa loob. Napaka-moist niya. Again, kung ayaw nyo siyang gawing bars or fruitcake bars, pwede siyang gawing cake lang, yung naka-bake or yung bilog lang guys. I-bake nyo siya sa 8 inches or 7 inches na round pan. Malalaman yung napaka-moist ng inyong fruitcake bars kapag kahinati nyo siya. Talagang nagdidikit-dikit siya, hindi siya yung parang sabog or nadudurog. At kung gusto nyo naman guys na medyo matagal or tumagal yung shelf life ng inyong fruitcake, ayan, ang gawin nyo yung measurement natin kanina ng juice, na yung grape juice na nilagay natin. Ayan, palitan nyo lang siya ng alak, then ibababad nyo yung inyong dried fruits ng overnight or yung iba nga ginagawa pa nilang 1 week yung pagbabad nila para mas talagang lalong tatagal yung life or shelf life ng kanilang fruit cake. Ang ginawa kasi natin ngayon guys, mas mabilisan siya or yung hassle-free na hindi na natin kailangan mag-antay pa ng ilang araw o ilang oras or overnight na pagbabad ng ating mga dried fruits. Pero same pa rin yung outcome niya or yung kalabasan niya, ganun pa rin ka-moist yung ating fruit cake bars. Then ito guys, yung iba binabalot pa after nilang i-brush or lagyan ng orange juice or ng syrup yung kanilang fruit cake. Binabalot pa nila yan ng cling wrap or ng plastic wrap para mas lalong magiging moist. Ako naman dito yung ating fruit cake bars, binalot natin siya sa foil. Then ito naman ay optional lang guys, depende na sa inyo kung gayahin nyo itong ginawa natin. And then binalot ko lang siya sa yung Japanese paper ata or Japanese cellophane ata yung tawag dito guys. Marami nito sa Shopee. And para mas maganda siya tingnan guys, lalo kapag pangregalo natin. And Christmas na Christmas yung dating niya. At saka yung pagbalot natin ng aluminum foil, ayan. Nakakatulong talaga yun para mas magiging moist yung ating fruitcake bars. Gumawa din ako dati guys ng food for the gods. Ayan, ganito din yung ginawa natin. Binalot ko rin siya sa aluminum foil, then nilagyan ko siya ng plastic. Kasi pag ganitong mga bars, kailangan talaga siyang balutin kasi mas lalo siyang nagiging moist. Ayan, kasi kapag naka-expose lang siya guys, hindi siya maganda kasi magiging dry yung ating bars kapag ganon, yung naka-expose lang siya sa labas na walang balot. Pagdating naman sa size guys, ayan, depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong magiging laki ng inyong bars. Ito sa akin, ang taas nito ay 1 1/4 inches, then yung lapad naman niya ay 1 inch. Ito na lahat yung nagawa natin na fruitcake bars. Ay napakaganda ng kulay nila guys. Christmas na Christmas. Napakaganda nitong i-display ngayong Christmas guys sa inyong table. Talagang matutukso yung mga bisita nyo na kumain ng inyong gawang fruitcake bars. Kung nahihirapan naman kayo guys sa ganitong packaging, pwede naman may iba namang option. Ayan, pwede nyo siyang ilagay dito sa, ayan, nabibili nito sa Shopee guys, mga ganitong packaging. Pwede ito pang cookies. Ayan, kung kasya naman yung pag-cut nyo ng inyong bars. Ayan, susukatin nyo na lang guys kung ano yung measurement ng inyong packaging bago nyo i-cut yung inyong fruitcake bars. Ayan, ang shelf life pala nito guys, tumatagal ito hanggang 7 days sa room temperature lang siya, basta naka-airtight container. Then kapag i-chiller naman natin siya, tumatagal siya hanggang 2 weeks or mas matagal pa guys kapag maganda yung pag-sealed natin sa kanyang lalagyan. Yung ibang fruitcake naman guys, yung traditional talaga na sinusunod nila yung ginagamitan ng alak, mas matagal talaga ang shelf life noon.
umaabot talaga ng ilang months, o yung iba nga talagang taon pa yung inaabot nun. Basta depende yun sa proseso ng paggawa ng anyong fruitcake. Ito kasing ginawa natin ngayon guys, traditional pa rin itong fruitcake, kaso lang mas gumawa tayo dito ng ibang way para mas mapabilis, or hindi natin sinunod yung pagbabad-babad pa ng dried fruits natin sa alak. Ito naman ay mabilisan lang, pero same lang naman din sila ng outcome. Ayan, napaka-moist at napakasarap pa rin itong fruitcake na ito. At pwedeng-pwede siya sa mga bata kasi wala nga siyang alak. Ito guys, may nabili pala ako dito na box na maliit kasi parang nagkamali ako ng size dito nung dumating. Sobrang liit. Kaya nagamit ko siya dito ngayon dito sa ating fruitcake bars. Kasya dito yung 5 piraso na fruitcake. Ayan. Then, nilagyan ko na siya ng ribbon para mas maganda siya tingnan, at saka pwede na natin siya ipang regalo or ipang giveaways ngayong Pasko. At saka maganda rin ito pang regalo guys kasi matagal yung shelf life niya or matagal siyang masira. Ayan, hanggang sa muli, ang wish ko lang ngayong Pasko, sana buo at masaya ang ating pamilya. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.